Magandang gabi, Pilipinas. Bayan naglabas ng pahayag ang Malacanang kaugnay sa mga kumakalat na isyu at paratang laban sa Pangulo. Kabilang dito ang larawang ibinahagi ni Harry Roque na agad namang pinasinungalingan ng palasyo. Kasabay niyan, tiniyak naman ng Malacanang na nananatiling nakatutok ang Pangulo sa pagresolba sa flood control scam. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ito ang larawan na ibinahagi ni Attorney Harry Roque na may markang bilog sa bahagi ng tiyan ng Pangulo, sabay ang tanong sa caption kung ito ba ay colostomy bag. Ang pahiwatig na yan ni Roque, sinalag ng Malacanang. Yun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala. Pinabulaanan din nito na walang katotohanan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y tinatarget ng administrasyon ng mga senador na nakikipag-usap o tumutulong sa kanya. Giit ng palasyo, ito'y panibagong mapanirang kwento at pagpapakalat ng maling impormasyon, lalo't una na umanong nagpapakalat ng fake news ang bise. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyan mga statement, just tell it to the Marines. Kasunod nito, sinabi ng Malacanang na nananatili at hindi naman nawala ang interes at kagustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maresolba ang isyu ng korupsyon sa mga flood control project. Pero dahil naapektuhan ng ekonomiya ng dahil sa ingay ng korupsyon matapos maisiwalat ang mga katiwalian, ito rin ay tinututukan ngayon ng Pangulo. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po na nagaganap, dahil sa binuksan niya po ang issue sa paggamit ng maanumalyang flood control projects or paggamit ng pondo at pag-aabuso dito, ay talaga pong nagkaroon ng ingay at ina-expect naman po ng Pangulo yan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. Nagbigay din ng pahayag ang Malacanang matapos pagtibay ng Kamara ang pagbasura sa impeachment complaints laban sa Pangulo. Hindi po talaga pwede kasing gamitin ang mga ganitong klaseng forum para sa isang fishing expedition. Makikita naman po nila, hindi lamang po ang 284 na members ng House of Representatives ang nagbasura ng impeachment complaints na isinampa laban kay Pangulong Marcos Jr., kundi yung ibang mga eksperto pa, mga legal experts, constitutionalists na nagsasabing walang basihan ang isinampang impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.